So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another video. And for today's video, ayan, mag-unbox tayo ng isang napakalupit na smartphone today, which is a Poco M8s 5G. Maganda kaya to? Ito na kayang perfect 5G smartphone para sa inyo. Tara, pag-usapan natin. Mga idol, for today's video, another unboxing na naman tayo, and this time itatakil nga natin itong Poco M8s 5G. So itong smartphone na to is yung parang sabihin na natin hindi siya successor eh. Parang ka-series niya yung Poco M8, of course. So yung Poco M8 is napaka-solid yun na 5G smartphone ni Poco. Ito parang mas affordable kasi when it comes sa specification niya, mas better yung ino-offer ng Poco M8 Pro. Poco M8 ba yun? Poco M8 Pro ba? O Poco M8? Basta yun. So, ang SRP nito mas mura. 6GB 128 is 12,000 pesos. And 8GB 256 is 14,000 pesos. Pero magandang balita. Good news na magandang balita pa dito sa ating link. No worries, official store po ni Poco or ni Xiaomi ang ilalagay natin dito. Ayan. So, yung hinihilamos ko dyan na section, nandyan po yung link nito Poco M8s 5G or dito sa baba ng ating video. Nandyan yung link niyan, official link. Makukuha nyo lang to ng sobrang baba. I think pwede siya makuha ng 8,000 pesos. 7 to 8,000 pesos. Or yun yung pinakasagad kasi meron pa kayong discount voucher na makukuha. Kaya dito lang kayo bibili sa ating link dahil marami po tayong makukuha mga discount voucher upon purchasing dito sa Poco M8s 5G. Paano ba i-claim yan? Napakasimple lang mga idol. Automatic po yan upon check out. Kung hindi man, check nyo lang doon sa mga vouchers nyo, nandyan agad at madideduct agad yung Poco M8s 5G discount voucher nyo. Okay? Again, ayan po ay exclusive lang sa ating YouTube video, kaya dyan lang kayo bibili nitong Poco M8s 5G. So, ang napili natin color is yung color white, and yung pinakamura lang binili natin, 6GB 128GB of internal storage. So, yun, tara mga idol, samahan nyo ko unbox itong bagong labas na Poco M8s 5G. Box ng Poco M8s 5G. So, ayan, Poco. So, dito sa right side, ay sa gilid with your favorite Google apps. Google sa trademark of Google LLC. Powered by Xiaomi HyperOS. So, sa baba is meron tayong 6GB 128GB of internal storage. And ito yung color white. So, when it comes sa box, very identical din naman sa mga ibang Poco smartphones. Open na natin to. So, ito yung smartphone. Ayan yung kanyang specification na massive 7,000 mAh battery capacity, immersive 6.9 Full HD Plus display, a Snapdragon 6s Gen 3 processor, quad designed for comfort in hand, powered by 33 watts, and a 50 megapixel AI dual camera system. So, tanggalin na natin itong plastic niya at tingnan natin yung color white na itong Poco M8s 5G. So, in 3, 2, 1. Mukhang maganda. Maganda siya. Very identical din sa design ng Xiaomi Redmi 15 5G. Ayan siya. The Poco M8s 5G. So, ang ganda ng color white na to. Meron siyang effect or talagang design na parang marble na ganyan, no? Or parang pearl-like pa nga eh. Ganda, in fairness So, sa box, tignan natin yung inclusions. We have here a 33 watts fast charging brick. Ayan, 33 watts. And a USB Type-C cable. So, yun lang naman yung content ng box. Dito tayo ngayon sa smartphone. Ay, yung leaflet niya. So, we have here a SIM eject tool. Tapos, meron tayo ditong warranty card, safety information, and ito si Marin Jelly Case. Ayan siya. Ayan si Marin Jelly Case. Napakaganda ni Marin Jelly Case. O, diba? So, ito yung Poco M8s 5G. So, I think it's polycarbonate box siya. And a dual rear camera system. Ito is parang sensor siya. So, sa right side, nandito ang ating power button. / fingerprint scanner. Tapos yung volume rocker niya, ayan, nasa right side siya. So sa taas naman, we have here the microphone. Sa left side is yung SIM tray. Sa baba naman is the microphone ulit, Type-C port at yung speaker grills. So good news, pag bibili niyo to, meron na siyang pre-installed na screen protector out of the box. So open na natin si Xiaomi Redmi, si Poco M8s 5G.
Ayan, Poco, powered by Android. So, kabit natin yung jelly case niya or si Marin jelly case. So, pag kinabit niya si Marin jelly case, hindi nyo na makikita yung kanyang gorgeous design. Pero, in fairness for the jelly case, pwede siyang pang-permanent case. So, setup ko muna to. Balik ako kayo. Setup na natin si Poco M8s 5G. So, when it comes sa screen, surprisingly, napakalaki po talaga ng display na ito. The brightness level is okay naman. Nasa average lang siya. Hindi siya not too bright and not too low. And, ayan siya. Check natin yung kanyang storage na natira out of the box. Since ito ay 128GB of internal storage. So, let's check. Doon tayo sa about phone. Ayan, it's HyperOS 2 pa lang with Android 15. So, check natin yan kung may update na siya for Android 16. So, let's check. I think wala pa kasi hindi pa. Oh wow, Android 15 pa rin siya. Nakaka-disappoint. Dapat Android 16 na siya since it's second quarter na ng 2026. And ayan, 28GB na agad ang nakain niya out of the box. Napakalaki. 100GB na lang available niya. So maliit na ang 100GB ngayon mga idol eh. So detail specification, 6GB of RAM, Qualcomm Snapdragon 6S Gen 3 processor. Ayan siya. 99 na lang pala ang kanyang available gigabytes. So, napaka-konti na lang. So, sa display and brightness, automatic brightness. Sunlight mode, yun. May sunlight mode din pala to. So, yan. Tumataas yung brightness which is very good. Sa refresh rate is up to 144Hz refresh rate siya. So, set natin, ayan, may mga nakaset na siya for high refresh rate. Again, up to lang siya, hindi siya nakafix na 144Hz refresh rate. So, ayan mga idol, kung interested kayo bilhin itong Poco M8s 5G, yung link niyan ay nandito sa ating video. Dito, tap mo yung video, ayan. View products, mura at bagsak presyo lang makukuha itong Poco M8s 5G with special voucher pa na naghihintay para sa inyo. Idol, na na-unbox na natin si Poco M8s 5G. Ayan, tanggalin na natin si Marin jelly case. Next is pag-usapan natin yung first impressions ko dito smartphone na to. Ngayon na nahawakan na natin siya or na first hand na natin siya kumbaga. Unang-una dito, display. Napakalaki ng display niya, 6.9 inches, hindi lang yun malaki. Ang ganda rin ng resolution niya, is Full HD Plus 1080p, and in fairness for the aspect ratio nito is hindi po siya hindi po siya pahaba, palapad siya na parang yung mga dating smartphones na alam mo yun, palapad sila ng palapad, di ba? At nababalik yan dito sa Xiaomi or sa Poco, which is very good naman din yung aspect ratio niya for me. Mas better, mas malaki sa feel yung kanyang display dito sa Poco M8s 5G. At syempre, it's Full HD Plus 1080p resolution pa siya. The sad part is IPS LCD display. So, marami ako nakikita sa Comsec na it's AMOLED daw. Hindi, IPS talaga siya mga idol. And confirm na yan. Ang AMOLED po is the Poco M8. Ito is IPS. Ito na kasi nakita ko yun sa Comsec. Sinabi ko sa kanya, let's see pag nag-arrive kung AMOLED ba siya or what. Pero it's IPS. Wala rin sinabi sa site nila na mismong specification ng kanyang display. Wala sinasabi na AMOLED or what. Pero sa mga pinagkakatiwalaan natin mga sites, so na, yun nga, hands-on na natin to, hindi po siya talaga AMOLED, okay? When it comes sa refresh rate, napaka-solid is 144Hz refresh rate. Pero again, it's up to. Hindi po siya naka-fix na nasa 144Hz. Nakalagay doon pag siset nyo is up to lang. So, there's a possibility na may mga ibang applications lang or mga games or scenario na ma-apply lang 144Hz. Hindi po siya pag sinet nyo sa up to na naka-fix talaga sa 144Hz refresh rate. So, maganda clear yan. Needs of brightness, yun nga, sinabi ko sa inyo kanina, not too light, not too bright, not too low, nasa average level. And for the needs of brightness is 850 pix of needs of brightness siya. So, for its price, medyo mababa, I know. Pero maganda naman dito sa Poco M8s 5G, meron siyang sunlight mode. Napakalaking tulong, of course, pag nasa outdoor kayo, especially pag ginagamit nyo siya as a navigating tool. The most disappointing part dito ngayon is the operating system. I know ma-update siya. Matik yan. Ma-update to sa Android 16 or what. Pero dapat out of the box. Saka Android 16 na siya. It's second quarter ng 2026 and still naka Android 15 pa siya na last year na operating system pa natin. So, yun lang naman. Sana, update nyo na kasi tinignan ko ngayon, wala pa siyang update sa Android 16. So, meron naman yan pero maghihintay pa kayo, di ba? Imbis na nandyan na agad,
maghihintay pa kayo. Yun lang nakaka-disappoint dito na hindi pa nila nirekta to na Android 16. Hindi ko ba alam kung bakit. Ano ba yan? May cost cut pa ba yan? I think hindi naman dahil sa cost cutting yan, dahil operating system naman nila yan eh. Diba? So parang pinoprolong pa nila yung agony ng mga consumers natin. Wag na. Android 16 mo na rekta, second quarter na eh. Next sa processor, the processor is medyo skeptical for its SRP. 12,000, Qualcomm Snapdragon 6S Gen 3, I think medyo dapat kailangan mas better. Pero ito ang magandang balita. Pag nakuha nyo ito ng mura, for example, 7 to 8,000 pesos, Qualcomm Snapdragon 6S Gen 3 is perfect fit na siya. Again, sa SRP niya, medyo malayo. Hindi siya ganun ka-okay. Pero, yun nga, makuha nyo ito ng sagaran. Sabihin na natin 8,000 or 7,000 low. Okay naman yung Qualcomm Snapdragon 6S Gen 3. Nakakalaro tayo, it can handle naman mga pretty much ng mga modern games today. At hindi naman siya mabagal. Expect nyo na for a 5G device, hindi naman po mabagal ang mga 5G. Especially pag nag-scroll, navigate, casual things, kayang-kaya yan nitong Poco M8s 5G. Syempre, pwede rin tayo maglaro. At ang maganda dito, kudos sa Poco na hindi sila nag-provide ng 4GB of RAM, di ba? Medyo sa, alam mo, gumagasgas na 4GB ngayon. Dahil yun nga, nagmahal ang RAM. Kaya ngayon, hindi na sila nakakapag-offer ng mga matataas na RAM ngayon. Pero hands down sa Xiaomi, 6GB na ang in-offer nila, which is better. The camera system is very, naman siya, typical sa mga murang 5G. It's 50 megapixel main and an 8 megapixel front-facing camera. At when it comes to camera module design, very identical din siya doon sa Xiaomi Redmi 15 5G. The speaker is single speaker siya, pero meron siyang feature na tinatawag na up to 200% volume ang pinaka-max. So, volume booster siya, pero it's single speaker. Alam niyo naman, pag single speaker, tapos isa lang ang, alam niyo naman, pag single speaker, tapos malakas ang volume, medyo hindi gumaganda ang balance ng bass quality. Pero again, sa ating full review, i-observe pa natin further itong si Poco M8s 5G. Next, battery. Dito kayo papaldo sa battery nito. Napakalaki. 7,000 mAh battery capacity po ang ipoprovide nitong smartphone na to. Napakalaki for its price. Yan ang pinakamalaki magiging advantage nitong smartphone na to sa mga karamihan ng competitors niya. 33 watts, I think that's the best minimum na pwede natin ma-offer. It's still fast charging for 7,000 mAh battery capacity. I think mga 1 hour 30 minutes to 2 hours bago siya ma-full charge. Pero again, very welcoming naman na nag-provide sila ng reasonable fast charging rate for 7,000 mAh battery capacity. And sa design, mga idol, napaganda. Hindi talaga ako binigo ni Poco when it comes sa kanilang mga ganitong, alam mo yon, silhouette na mga back cover. Yan, no? Parang meron siyang mga ganyan na, alam mo yun, pag tinignan mo ganito, wala. Pero pag tinitilt mo, nagkakaroon siya yung parang pearl-like design yung itsura niya. Napakaganda, mga idol. So yun, napaka-solid. At for me, mas marerecommend ko tong color white. Napakaganda, very aesthetic. Kaya sa mga consumers na main priority when buying a smartphone is design and aesthetic, ito, Poco M8s 5G, napakaganda po ng back cover. Available lang naman siya sa two colors, black and white. So, mas clean looking ang white color for me. And when it comes to water protection, it is protected ng IP64 water and dust resistant. So, again, for that kind of protection, you cannot submerge sa water. Pwede lang siya for typical na mga raindrops, accidental spillage and all. Pero yun nga, pag nagna-navigate kayo umulan, no worries, hindi po masisira itong smartphone na to dahil meron siya mga ganyang protection. So yun, mga ka-J-Vlog, so far ang ating first impressions dito sa Poco M8s 5G. Kaya kung interested kayo bumili na ito, again, yung product link niya na dito sa hinihilamos kong section. Diyan lang kayo bumili na itong smartphone na to. Mura at bagsak presyo nyo lang mo siya makukuha. At syempre, meron pa tayong special voucher na naghihintay para sa inyo up to 1 to 2,000 pesos off. So again, isang napakamura na 5G device ngayon 2026 at maganda rin naman siyang i-consider kung naghahanap kayo ng pang longevity na smartphone today.